Sa subong naman, simpo naman sa aton nga Catholic Faith Defenders sa pagpahayag ni Dr. Ray Intela sa negative side. Okay, hindi ka na kasugod, Brad. Kay nabla nagambal si Brother Matt parte sing hermeneutics. You know, kasta di ko sa theology ko sing hermeneutics, no? Dalaman ni ning ginatawag nga exegesis, no? Hermeneutics is just like Hermes bla nga ginadalaya ang mayong balita sa mga katauhan. Samo ni ang bringing the meaning of the biblical text to the people so that they can understand it. Ini naman ang exegesis yang wala ganin ni ma-mention ni Brad Marquina is bringing out the real meaning of the text. Sa exegesis kita mo nga background ang matanaw da, no? May historical background, may literary background, kag may ginatawag man nga philological studies, no? Kag may tanawon man ng mga figures of speech. Natingala lang ko galing sa ginambal ni Brad Matt nga the Bible ko, no, the whole Bible is a parable. Ti ang parable mga katuran gin-define niya as an early story with heavenly or spiritual meaning, no. Ti ako hindi ko mag-agree na nga early story o the early morning story, kundi ang nabalaan ko ya earthly story, no. Earthly lang ang kalibutanon ng istorya, pero may heavenly spiritual meaning, no. Amo na meaning sa parable. Pero silingon mabi ang Bible, the whole Bible is parable, wrong. Kasi Hesus Kristo nagamit sa mga parables mo. Ito hindi na ito kinanglan sa magamit sa parables, kaya the whole Bible is parable na. Ito hindi na mo mga katuran, no. Ang Bible ya may parable, may ginatawag nga historical man nga mga events, no. Mayroon man nga prophecy or apocalyptic nga mga writings, no. Mayroon man ginatawag nga mga poetry, no. Yung poetry blay mo parable hindi na kinahanglan magbalik na sa aton nga English study o kun English literature kun muna hindi tayo ka-define yung parable o kun ang mga figures of speech na, no. Balik tayo sa English grammar na, no. Now concerning naman sa Ephesians 2:8-9 kag James chapter 2 nga gin-mention di makita gid naton nga hindi maka-reconcile ini mga katuran naton sini, no. Pero sa aton niya sa Catholic Church ya ma-reconcile ni kay si James chapter 2 nagsiling nga man is not saved by faith alone, no. Si Paul sa Ephesians 2:8-9 up to 10 wala naman nagsiling nga man is saved by faith alone, kundi he said that man is saved by faith, no. Pero wala siya nagsiling nga faith alone. Now kung kadto naton sa ibang nga mga bersikulo sa Biblia, no. First of all, ang una gid nga step towards salvation is faith, no. Ikaduwa, paghinulsol man, no, repentance. Sa Luke chapter 13 verses 1-5, sila ni Hesus Kristo sa mga tao, unless you repent, you shall also perish. But sila kung hindi ka mo mag-repent, you shall not be saved. Sa Acts 2 verse 38, repent and be baptized for the forgiveness of your sins. Kinahanglan kali ang repentance, hindi a faith alone. Sa Mark chapter 16 verse 16, he who believes and is baptized shall be saved. Busilingon, kung nagtuo ka, mapabaptize ka para maluwas ka. Ang pulong da, save man mo. Pero siling mo nga, he who believes is saved. Tapos later on, he is baptized for public testimony. Sala na, ginto is na ang pulong sa Biblia. Sagin siling kayo nang i-pray lang sa Ginoo, agod mabuksan ang huna-una kay kasing-kasing. Kaya mo nagnaimot sa subong, ginapray ta sa Ginoo, nga mga tuturan ta, nga nahimulag sa Santa Iglesia, magbukas ang ilat igipuson kag kasing-kasing nga makita nila gali nga ang ining Protestant doctrine of faith alone why gid may makita sa Biblia. In fact, ang opposite dra sa James 2:24 nga why gini kay nagin bas aling kay nagin basa ni Brad Matt, I don't know nga gina-avoid ni. Klaro gid ya. It smacks on the face of this doctrine of faith alone nga nagasiling niya nga man is justified by works and not by faith alone. Hindi lang na yung bunga lang, kundi may mo siya nga instrument of or basis or cause of salvation by God, no. Man is
justified or saved by works and not by faith alone. Ang ginasiling din ni Hesus Kristo sa Matthew chapter 19 verse 17, if you want to enter into life, both silang eternal life, if you want to be saved, follow the commandments. Tiway niya sa mga aton nga kauturan nga Okay. Protestants. Time na, Brad. Okay, thank you, kid. Brother Ray Intila.